pinakamatindi at pinakamalakas mga sangkay na sanib puwersa ng mga malalakas na bansa. Papasukin po ang West Philippine Sea. So paano na po dito ang China? So ayun mga sangkay, meron pong magaganap kasi na isang malaking sanib puwersa, no? At papasukin po dito ang West Philippine Sea, yung sakop po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At dito mga sangkay, babaybayin po mula sa pinakasimula ng EEZ natin, papunta daw po sa dulo. At itong mga malakas na bansa ay magsasanib puwersa para po magpatrolya ng sabay-sabay. Ngayon, ang tanong dyan, ano ang gagawin ng China? Haharangin kaya nila mga sangkay? Pag-usapan natin yan. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.2 million subscribers na po tayo dito mga sangkay. At maraming salamat po sa inyong lahat. Dumarami po tayo dito, kaya naman, isubscribe nyo na po ito, okay? At makikita nyo po yan sa ibaba, yung subscribe button, pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all, okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito na nga mga sangkay ang balita. Ito yung, unahin muna natin to kasi ito yung mainit-init ngayon, guys. 55, okay, na Chinese ships na monitor umano ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, na pinasok na naman mga sangkay yung ating teritoryo. O, panoorin po natin. Na monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China. 55 na mga sasakyang pandagat ng China. So ano ito? Pang-aasar ba ng China sa Pilipinas? Kasi nga mayroong mga alyansang nagaganap ngayon sa bansa natin. Pagpapakita na kunwari hindi sila natatakot at hindi sila, kumbaga wala silang pakialam sa mga alyansa ng mga malalakas na bansa. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, partikular na sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata Island at Lawak Island. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary. May iba namang naglalayag o nagpapatrolya sa wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito. Walang kumbaga andyan lang po sila, nag-uumpukan, pero walang anything na ginagawa po nila para po mangharas. Andyan lang sila. Pinadala lamang. At eto mga sangkay ay sakop po ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ang layo po niyan sa China. Nandito na po yan, dikit na po sa Pilipinas. Itong ginagawa ng China. Kaya nga po mga sangkay, ang hirap timbangin kasi ayaw po natin ng gera, ayaw po natin ng gulo. Pero ang China ang pumapasok sa ating Exclusive Economic Zone. Ang lapit po kasi niyan sa Pilipinas. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. So, tingnan natin anong mga komento ng mga kababayan natin dito. Kaya dapat i-repair na yung barko natin dyan at magkaalaman na. Ayaw kasi pumalag kaya nakakalapit. Pumpasok pa kayo, mga libu-libong Chinese na students daw andito sa loob ng Pilipinas. Okay, yan po yung sentimiento ng mga kababayan natin. Ngayon, ito ang balita, guys. Mga barko ng Pilipinas kasama ang PCG, US, Australia at France maglalayag daw po, papasukin ang West Philippine Sea. Ngayon, anong gagawin dito ng China? Haharangin kaya nila mga sangkay? Mga mga dekalibreng mga pandigma ito na maglalayag sa ating teritoryo. Makakasama sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard
sa balikatan exercises ngayong taon. First time, mga sangkay na mangyayari. Lalohok din po ang Amerika, Australia at France sa paglalayag nila sa loob ng ating exclusive economic zone. So, may mga madadaanan po sila dyan na andun po yung China. So, ano yon? Hindi ba sila lilipat ng daraanan o talagang dadaanan pa rin nila mga sangkay? Kasama po yun. Kasama po yung pinipwestohan ngayon ng China. At nakatutok si Chino Gaston. Mula Puerto Princesa, Palawan, sama-samang maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. 2024 Balikatan Exercises. So, ito talaga ay matinding mga sangkay, sanib puwersa ngayon. Wala pa po dito yung iba. Yung iba kasi iba-ibang grupo to eh. May sa Japan, South Korea at marami pa pong iba. Kaya nga po mga sangkay, minsan di natin maiwasan na parang maisip na what if magkaroon po ng balyahan ng China at saka ibang mga sundalo dyan, mga sangkay. Pag nangyari yan, talagang malaking problema yan. Magiging yan, yung nakikita nyong ganyang kulay, baka maging pula yan mga sangkay. Kasama nila sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard. Tama lang din naman yun, mga sangkay, na hindi po nila sasabihin kung dadaan ba sila doon. O kumbaga, andito yung China, nasa loob po yan ng West Philippine Sea. Instead na didiretso sila dyan, liliko sila. Para maiwasan po. Pero, hindi din natin alam kasi ayaw po nilang sabihin, di ba? Ibig sabihin, mga sangkay, mayroon pong biglaang dyan. May sorpresa pong magaganap. So, paano kung dumaan doon? Anong gagawin kaya ng China? Bubunutan kaya nila o kaya bubombahin din nila ng tubig, yung water cannon, itong mga warship na daraan dyan? Gaya ng Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships papuntang BRP Sierra Madre. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. Ako po, ayan na nga. Aabot sa pinakadulo. So, hindi po ito basta-basta mga sangkay. Madadaanan siguro yan. Tingin ko lang pati yung mga pinamumugaran kasi may mga lugar dyan pinagkakampuhan na po ng China Kinubkob na po nila Sakop pa mismo sa exclusive economic zone ng ating bansa. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary reason. Bit-bit ng mga Amerikano sa balikatan exercises ang mga F-22 Air Superiority Stealth Fighter Jets, AC-130 aircraft, Apache attack helicopters, Black Hawks at posible mga F-35 fighter jets. So mga talaga to, mga sangkay, hindi po basta-basta ang dyan. Meron pa pala mga jets, may helicopter na maglalayag sabay-sabay. Naku, ano kaya mangyayari dyan mga sangkay? Tingin nyo kaya magkakaroon po ng balyahan yan kung sakaling magkakaharapan sila ng puwersa ng China? Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Hindi lamang kahandaan sa dagat ang sakop ng balikatan exercises. Ang Philippine Army magsasanay din kasama ang mga Amerikano gamit ang mga medium-range capable missiles na dadalhin sa Hilagang Luzon. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. Oh, di ba? Nire-ready na po sila just in case merong invasion.
Ewan ko lang, kung paano mangyayari kung sakali magkakaroon po ng talagang hindi mapipigilan yung digmaan, paano yun? Aakyat ba sila sa lupa? Until na magkaroon po ng invasion itong China sa mismong lupain ng Pilipinas? Or doon lang sila sa karagatan? So, yan yung tinitingnan natin. Kaya nakafocus yung sa Lacnib for the aerial defense. Para sa GMA Integrated Okay, so ano ang tingin yung dito mga sangkay, opinion, anong nakikita nyo na magiging resulta? Just in case na mangyayari nga po itong Kasi malaking sanib puwersa. Talagang sagasa po ito kung sagasa. Tingnan natin yung komento. Yan ang tunay na tapang, hindi yung puro mura dito, mura doon, palihim na palang binibenta ang sariling atin. Mabuhay po kayo, PBBM, sabi po nitong EJMT 08. Sabi naman dito ni JCTMGA, kulit ang mga pangalan Good job, Mr. President BBM, di palulupig sa mga dayuhang sakim sa kapangyarihan. Sabi naman ni Joni, isabay nyo na yung resupply missions para sa BRP Sierra Madre. Sabi naman ni Jerry, dapat dagdagan na sila ng resupply. Nagdala na sila ng resupply at kagamitan pang repair ng barko. Sabi naman ni Luisito Santiago, ganyan sana. Iba ang Pinoy. Okay. So kayo, mga sangkay, ano pong inyong komento? Mag-comment na lamang po kayo sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Meron po akong isang YouTube channel pala. Ayan, subscribe dito mga sangkay. Makikita nyo po yan ngayon sa screen. Ang gawin nyo lang, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.